Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng linggo, ah, April 7, 2024. Mga brothers and sisters, good morning sa lahat. Narito na po tayo sa ating talakayan ay narito na po tayo sa Lesson 3, Genesis 2:7, ang paglikha ng tao. Bago natin simulan ang ating pagpaliwanag, mag-pray muna tayo. Siyang naghahangad ng pupukog ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan iyong mga kapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, ikaw ang Diyos, ang Diyos na tanging pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, magay sa gawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay muli 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Kay magmamasidad sa panonood yung mamasdan, yung masamay makita mong pinarurusahan, sapagkat siya ay yung ginawang tagapagsanggalang ng pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abutin, ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong ori mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin na maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dago ikaw maparoon, tiyak ingatan, sila lang palad ay tatayo at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamos na tumatalas, kahit ang tapakat mo ay mga leon na ahas na mabagsak, di ka manos mga sprinted leon mo bangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko sino man tao ko ikikilanlin. Pag sila'y tumawag, laghanda ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kumailahilay sa klulukan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nagatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Amen, Lord. Thank you po. Maraming salamat po, Lord God. Sa umagang ito, bigyan mo po ako ng wisdom, Lord God, katalinuhan upang may lahat po at may paliwanag po ang lesson na ito, Lord God. Sa verse Genesis 2:7, ang paglikha ng tao. Lord, maraming salamat po. I-guide po ako, Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat na ito. Salamat po. Hallelujah. Amen, Lord. Amen. Amen. Bago natin talakayin ang verse na ito, ang paglikha ng tao, tingnan natin sa ating Biblia ang Genesis 2:7. Basahin natin sa English version. Then the Lord God formed the man of dust from ground and breathed into his nostril he breath of life, and the man became a living creature. So yun ang sinasabi sa verse na ito, Lord, sa English version, mga brothers and sisters. Ang lesson 3, Genesis 2:7, paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at pinagpalang buhay sa kanyang mga ilong, hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na nilalang.
So, ito yung tatalakayin natin ngayon at papaliwanag ng maayos. Dito, pinapakita ng verse na ito ang personal na partisipasyon ng Diyos sa paglikha ng tao. Binigyan ng Diyos ang sariling pagmamalasakit ang tao sapagkat nilikha siya sa pamamagitan ng direkta at personal na interbensyon ng Diyos sa aspeto ng Trinidad. Ito ay nagpapakita ng papel ng Ama, nag-anyo, salita, binigyan na buhay at ang Espiritu Santo nagbigay ng hininga sa paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Kawangis natin mga brothers and sisters. Sa larawan, ginawa ng kanyang sariling mga kamay na nagpapakilala sa mga tao mula sa iba pang nabubuhay na nilalang sa lamang na nilabas ng salita. Pinapakita rito ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Gayunman, nang ang mga tao ay nahulog sa kasalanan, ibinigay ng Diyos si Jesus bilang sakripisyo, solusyon sa ating pagtubos. Sa kabilang banda, nang ang mga anghel ay nahulog, hindi sila inalok ng Diyos ng kaligtasan. Kaya't ang Satanas ay may galit sa mga tao. Si Satanas na dating isang anghel na pinangalanan ng Lucifer, nagre-rebelde laban sa Diyos kasama ang sumunod sa kanya, ngunit wala silang naisalba. Pinapakita nito ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Bukod dito, pinagkatiwala ng Diyos sa mga tao ang pamamahala sa kanyang mga nilikha na nagpapalakas sa kahalagahan ng mga nabubuhay na bagay. Sa New Testament, correlation, Ephesians 2:10. Tingnan natin buksan natin sa ating Biblia, tingnan natin at basahin natin sa English version. Ephesians 2:10. For we are His work, manship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So yun ang ibig sabihin sa Ephesians 2:10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus upang gawin natin ang mabuti
na inihanda ng Diyos para sa atin, sa ating tatahakin. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog version, mga kapatid. Ang Genesis 2:7 ay nagpapakita ng personal na partisipasyon ng Diyos sa paglikha ng tao. Sa konstikto ng Trinidad na ito ay nagpapakita ng papel ng Ama, nag-anyo sa salita, binigyan ng buhay at Espiritu Santo. So yun, mga kapatid, ang ibig sabihin doon. Yun ang paliwanag doon. Nagpapakita ng personal na partisipasyon ng Diyos sa paglikha ng tao sa konstikto ng Trinidad. So nagbigay ng hininga sa paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa. Ibinigay ang buhay sa pamamagitan ng kanyang hininga at binigyan ng personal na pagmamalasakit. So, napakapalad natin, mga brothers and sisters, dahil talagang pinagmamalasikitan tayo ng Panginoon ang paglikha sa atin. Ang ating buhay ay galing sa kanyang hininga. So, hanggang dito na lang, mga kapatid, ang aking paliwanag sa verse na ito. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at sa lahat ng naaabot ng YouTube na ito. Maraming salamat po. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyo at naway naintindihan nyo ang aking paliwanag. Lord, maraming salamat po sa lahat ng pinaliwanag ko. Naway naintindihan sana ng mga lahat na nakikinig sa YouTube man o saan man ito mga karating, Lord God. Maraming salamat po sa paliwanag ko sa kanila. Hallelujah, Lord. Naway maintindihan nila ng maigi kung ano ang ibig sabihin ng paglikha ng tao. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Salamat po.